Hello everyone, welcome to our YouTube channel, and for today, let's talk about fungus sa ating mga succulents. It's early in the morning and every time I wake up, I visit our rooftop garden and ayan nga, may mga morning dew yung ating mga succulents. So it's really nice to look at ito mga morning dew sa ating mga succulents, pero syempre, it's something na kumbaga ilang months nang nangyayari. It's like every day may morning dew yung ating mga succulents, and so they are very prone to powdery mildew again. So itong mga succulents na nandito ay nalagyan na natin sila ng systemic fungicide early this year. Kaya kung mapapansin ninyo, they are healthy and they don't have any powdery mildew or fungus sa kanilang mga pinaka leaves. Although may mga ibang succulents ako dito sa ating rooftop na very prone talaga sila sa fungus, and so we have to treat them right away. Pero itong mga succulents na pinapakita ko sa inyo ngayon are doing fine. So let me show you kung ano nga bang itsura ng powdery mildew para the next time you see it on your plants or succulent leaves, alam nyo na agad yung inyong gagawin. So this one is how a powdery mildew looks like. So para siyang dusty white powder sa surface ng ating mga leaves, and itong mga powdery mildew na to, ang ginagawa nila is ine-extract nila yung nutrients from the leaves of our succulents para mag-develop and mas kumalat pa sila. Kaya while they are extracting ngayong nutrients from our succulents, doon naman naaapektuhan yung growth ng ating succulents or plants. Kaya it's very important na pag nakita na natin yung powdery mildew sa ating mga succulents, we have to treat it right away. So we have here yung ating Sedum palmeri, and makikita ninyo na yung new growth niya is literally smaller na as compared doon sa pinaka mother plant. Another example would be this powdery mildew on our Echeveria Beyonce Rainbow. So isa ito sa mga pinakamaganda kong succulents, but right now, ayan, talagang kumalat na nga yung powdery mildew sa almost lahat ng kanyang pinaka leaves. And the very first time na nakita ko na may powdery mildew siya was about a month ago, pero hindi ko muna siya trinate kasi I wanted to show you kung ano yung magiging itsura ng ating succulent after a month na may powdery mildew siya. So ito na yung kanyang itsura. May mga dry leaves tayo sa pinakailalim, which is normal naman sa mga succulents. Pero ayan, yung mga white na nakita natin sa ating succulents is something na hindi magandang tignan, 'di ba? So hindi na rin maganda yung kanyang growth, and eventually itong mga fungal spores dito sa ating Beyonce Rainbow would definitely spread. And ito nga, since katabi niya si ating ghost plant, nagkaroon na rin ng powdery mildew sa ibang parts ng kanyang pinaka leaves. Ayan, so nakikita niyo yung parang mga circles dyan. Ayan, nagsisimula na siyang kumalat. Maliit lang siya sa umpisa, pero over time, dadami yan. And kakalat hanggang, ayun nga, slowly mamamatay na yung ating mga succulents, kaya we have to treat them right away. So, since mayroon na nga talagang fungus sa leaves ng ating mga succulents, I'm gonna be using a contact fungicide. So, ito ginagamit ko lang siya pag talagang existing na yung powdery mildew or fungus sa ating mga succulents, kasi nga it would be leaving a stain sa ating mga succulents or plants. So, yung isang pack ng Turogi Blue is already good for 3.5 liters of water. Pero yung sa akin, nasa 500 ml lang siya kasi hindi naman ganun kadami yung i-sprayan natin na succulents. So, out of more than 100 pots ng succulents dito sa ating rooftop, parang 4 or 5 lang naman yung nagkaroon ng powdery mildew. And syempre, ayaw na nating kumalat pa yon. Kaya as early as now, we have to spray it. Ayan. So, after nating i-mix ito sa water, we can use it directly na sa ating mga succulents.
So, kakatapos lang natin mag-spray ng contact fungicide nga dito sa ating mga succulents, and it's best to apply this one in the late afternoon para overnight mag-dry na itong ating mga inilagay na Torogi Blue solution, and tomorrow pwedeng-pwede na natin silang paarawan. And kung kanina napaka-colorful pa or kitang-kita pa talaga natin yung blue sa leaves ng ating mga succulents, right now, ayan, unti-unti na siyang nagfi-fade. And over time naman, mawawala yung blue stains, especially if papaulanan natin sila or pag magdidilig tayo na directly sa kanilang pinaka-leaf. So, for me, it's okay na magkaroon nga ng blue stains yung ating mga succulents kaysa naman masira or mamatay sila because of the fungus. Ayan. So, that's all for today. Thank you guys for watching. Don't forget to like and subscribe to our YouTube channel. You may also visit our Facebook page, A Desert Succulent PH.